Pero still, we are going to review that. Minsan personal na. Hindi na talaga yung issue-based yung mga... Ina mo. Saan ka kumukuha ng kapal ng muka para sabihin yan? Hindi, dalawa ba yung tulpo? Para si BBM din, no? Maraming BBM. Siya yung nagsasalitang tulpo nung nakaraan, sumisigaw, halos bumubula yung bibig niyan sa Senado. Hindi ikaw yun. Tang-ina to mga to, may mga split personality ang putas, schizophrenic yata mga hayop na ito. Magandang araw mga banateros. Magandang umaga, tanghali, gabi, hapon. Sa lahat ng mga banateros worldwide na masugid na nag-aabang sa ating walang kakwenta-kwentang mga content. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube. Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balon ng puso, isip at kaluluwa na lahat ng mga kupal, animal, buwisit, mga pabigat, mga walang silbi, mga switik, salot, mga patok sa buho, mga hindot, palamunin, sinto-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baling sa gobyerno, mga mandurugas, mandarambong, mga durobo, mga umit, mga nangungupit, mga demonyo, satanasudas, barabas, hestas. Kamusta naman po ang inyong mga araw? Nagtapos na naman ang isang buong linggo ng pagtatrabaho, pagbabanat ng buto ng lahat ng mga Pilipino na lumalaban ng patas. At para sa mga lumalaban ng patas, nandito na naman ang mga banateros para maghatid sa inyo ng mga malulupit na mga talastasan. Kamusta naman? Siyempre, katulad ng ating laging sinasabi bago tayo magsimula, humihiling lang ang banateros ng konting pabor mula sa inyong lahat ng mga nanonood na if you appreciate yung efforts and yung mga ginagawa ng bawat Duterte supporter na nagko-content, baka naman pwedeng mag-like, mag-share, mag-subscribe kayo sa ating mga channel sa Boss Dada 2.0. Nag-upload po tayo ng mga clips ng ating mga videos, mga highlight ng ating mga discussions. At syempre sa Facebook, lahat ng mga may hilig sa bakbakan sa Facebook. Ayan, may Facebook po tayo, ang Boss Dada Official. Syempre dito sa YouTube channel na ito, ang Boss Dada TV. Huwag nyo rin pong kalimutan na mag-follow at mag-subscribe sa lahat ng mga banateros, kay Banat Bay, kay Coach Oli, kay Boss Dada, kay Master Judea, Jay Guevara, Paring RJ, at syempre kay Paring Sir Jack. Yan na nga mga bossing. At syempre magre-react na naman tayo sa mga nakita nating mga balita. Mga balitang malulupit na natagpuan natin. Ayan na nga. Naku, marami po tayo mga balita ngayon. Kaya sisimulan na natin. Huwag na natin pakatagal-tagalan. Dahil syempre, weekend na. Magwi-weekend na. Sabado, Linggo, ayan, spend time with your family, spend time with your loved ones. Napaka-importante po niyan. Syempre, sa Linggo, kailangan, kung ayaw nyo magsimba dahil buwisit na kayo sa mga kaipalan ng mga pari natin, magdasal tayo ng taimtim. Okay, pwede rin naman dumaan sa simbahan. Pwede na, may mga adoration chapel na ngayon. Yung mga simbahan may mga adoration chapel. Ako kasi, ang nanay ko, nagsiserve yan sa church. At least, every day, basta may misa, kada misa, yung nanay ko nagsiserve yan sa church. Sila yung mga kolektor. Pero bawat mga simbahan ngayon, I think meron na silang mga adoration chapel. Ako kasi, ayun nga, dahil nga hindi ko gusto yung mga sermon ng mga pare, tsaka parang wala na rin akong tiwala sa mga pare, nakakabwisit na rin naman kanilang mga ugali. So I go straight to the adoration chapel. Tapos nagdadasal tayo and taimtim, diretso na sa kanila. Hindi na natin kailangan ng mga pare. Papagalitan na naman ako ng nanay ko nito. Sasabihin na naman sa akin, magsimba ka pa rin, anak. Oo, kasi kailangan pa rin yun. Oo, kaya lang nakakabwisit minsan magsisimba ka, imbis na makarinig ka ng magandang balita mula sa Biblia, puro politika ang pinag-uusapan. Pagod na tayo sa politika. Gusto natin kapag koneksyon sa Panginoon, gusto natin talagang yung solemn. Gusto natin seryoso, walang halong trabaho.
Oy, wala. Puros politika pa rin ang pinag-uusapan. Puros propaganda. Yung mga pari natin, wala na tayong katiwa-tiwala. Katulad ng mga nasa gobyerno ba? O kaya yun, hindi na ako nakikinig sa sermon ng pare. Sa sermon na lang ni Boss Dada kayo makinig. Oo, mga bossing. Nako, eto, sige na, simulan na natin. Para makarami tayo, ha? Para makarami tayo. So, eto, mga boss, ano natin, kasi hindi natin masyadong naibalita ito eh. Ako talaga gustong-gusto kong ibalita ito eh. Itong balita patungkol dito sa ating DFA tuloy, sa ating tourism secretary si Cristina Frasco. Kung matatandaan ninyo, yan si Cristina Frasco. Anak yan noong gobernador ng Cebu na mukhang mangkukulam. Si Gwen. Napakasama doon ang ugali ng matanda na yan. At saka talagang napaka-epal nito mga to. Yung asawa na si Duke Frasco, isa yan sa mga pumirma kay Inday Sara. Tapos nung napansin nila na medyo magdedelikado sila, tapos nakita nila na hindi na sila nanalo noong 2025, yung kanilang ina, yung kanilang nanay hindi na nanalong gobernadora, ang nanalong gobernadora dyan sa Cebu si Pambari 4 na isang doktor na hindi din talaga ine-expect yung kanyang pagkapanalo dahil for the longest time, itong mga Garcia, yung mga namumuno dyan. Kaya lang nung nakita ng mga taga Cebu, dahil lang Cebu nga ay sister city ng Davao, nung nakita ng mga Cebu kung papaano traidorin ng mga Frasco ang mga Duterte, tandaan ninyo ito si Cristina Frasco, spokesperson pa niya yan. Ni Inday Sara yan noon. So talagang magkakaibigan yung mga yan. Kaya gulat na gulat tayo, bakit ipinagpalit ng isang pamilyang Bisaya, yung pamilyang Bisaya din from Davao, sa mga Ilocano. For the longest time, yung mga Ilocano magkakalaban yan, tsaka mga Bisaya meron sa inyo, may mga Ilocano, sa mga Ilocanong pamilya diyan. Sasabihin nila kapag yung mga kapatid nila, mga kamag-anak nila nakapangasawa ng Bisaya, sasabihin nila salot 'yan. Salot talaga yung mga Bisaya na yan, gaganunin nila 'yan. Kaya nga sa mga eskwelahan din, sa 'di ba may mga fraternity, yung mga samahang Bisaya, samahang Batangas Varsitarian, samahang Ilocano, 'di ba? Magkalaban lagi yan. Laging naglalaban, nagrambulan yan sa mga eskwelahan, sa TIP, PMI. Rambulan lagi yan, yung Bisaya at saka Ilocano. Hindi nagkakasundo yan. Kaya nga, siguro yung mga taga Cebu, nagulat sila bakit itong itong pamilya Frasco na malapit sa mga Duterte, supposedly, dahil mga Bisaya mga Duterte Tapos si Cristina Frasco pa, ano pa yan? Malapit pa yan kay VP Sara Duterte. Kita nyo naman kung merong mga campaign, merong mga pagtitipon na nandiyan ang mga Duterte, talagang dinudumog ng mga Cebuano ang mga Duterte, at talagang kahit umulan, kahit umaraw, pupunta sila dyan in support to the Dutertes. Di natin alam kung bakit biglang nagbago. Uso talaga traiduran ngayon itong mga Garcia na to, biglang tinraidor itong mga Duterte. Pinagpalit nila yung mga Duterte ng mga Bisaya na mga kalahin nila sa Ilocanong pangit, sa Ilocanong mabantot, sa Ilocanong kawatan. Hindi natin maintindihan. Kaya siguro yung mga tiga Cebu nabwisit sa kanila kasi walang hiya naman Walang hiya naman bait-bait ng mga Duterte sa atin, tapos ginanyan nyo yung mga Duterte. Kaya nung 2025 elections, gulat na gulat ang lahat. Gulat na gulat ang lahat kasi nalaglag talaga ang ticket ng alyansa diyan at natalo si Garcia. So siguro galit na yung mga taga Cebu. Ngayon may mga bagyo-bagyo, may mga lindol nung nakaraan, 'di ba? Nilindol ang Cebu. Aside from the lindol, anak ng tinapay, binagyo pa. Nilindol na, binagyo pa, ang dami talagang naapektuhan diyan sa Cebu. Again yung Cebu moderno yan. Yung Cebu, hindi yan binabaha. Pero bulk ng mga flood control projects inilagay dyan sa Cebu. So eto na. Yung Duke Frasco, ang kapal-kapal ng mukha. Nung mga panahon na sila binabagyo, nililindol, nasa yung mag-asawa, nasa UK. Nasa UK, ang kakapal ng mukha habang nalulunod yung mga tao dyan, sila na mamasyal. So umuwi sila. Pag uwi nila, alam yung pinagagawa? Tangina, puro mukha nila. Mukha nila nilagay sa kape, mukha nila nilagay sa sardinas, mukha nila nilagay sa tubig. Kala mo na nangangampanya pa rin. At kung kumasta sila, kala mo naman yung pinamimigay nila ng mga relief goods sa mga taga Cebu, pera nila. So napaka-epal. Sobrang epal. Ganun ka-epal, talagang mabibisit ka. So, nung mga nakaraan, ikinontent na natin itong Department of Tourism. Itong Department of Tourism natin na puro mukha niya nakalagay. 100 islands o 100 islands, mukha niya yung nakalagay.
Putsang inang yan. Sa Boracay, mukha niya nakalagay. Sa Chocolate Hills, mukha niya nakalagay. O, puro mukha niya yung nakalagay. Ngayon, nagkaroon tayo ng problema sa mga turista dito sa Pilipinas. Bagsak na bagsak ang turismo dito sa Pilipinas. Tandaan ninyo napakaganda ng Pilipinas. Ang mga Pilipino, napaka-friendly. Ang mura ng bilihin dito sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Malaysia, Thailand, Singapore. Napakamura dito. Napakasarap ng pagkain natin. Fusion. Kompleto tayo dito. Napakarami nating mall. Napakaganda ng mga beaches natin. Napakaganda ng mga kabundukan natin. Lahat maganda dito. Tapos ano pa tayo? Sociable pa tayo. Friendly tayo. We can speak English. Yun ang pinaka-importante. Fluent tayo. Kahit sa nagtitinda lang ng balot, nagtitinda ng ng mani, kahit sa nagtitinda sa palengke, pag kinausap mo sila ng English, maiintindihan ka nila at makakasagot sila sa inyo. Maaaring medyo barok, pero kumpara yung English natin sa ibang mga bansa dito sa Asia, pinaka talaga sa atin, pinaka maganda yung ating English. Kaya nga ang mga call centers nandito ang mga business processing operations at mga mga call center agents nandito dahil pagkausap mo mga yan, halos hindi mo malaman na Pilipino yan. So napakaganda mga bossing ng Pilipinas. Lahat nandito. Lahat ng mga hahanapin ng isang foreigner nandito. Bakit wala tayong mga nagpupunta rito na mga turista? Kasi unang-una sa lahat, hindi safe ang mga turista dito. Nakita nyo nung nakaraan, yung isang hapon, ninakawan. So bagamat kompleto tayo sa Ricados, kompleto rin tayo ng mga masasamang loob. Hindi lang yung mga masasamang loob sa sa sirkulasyon. Pati yung mga masasamang loob sa gobyerno. Siyempre, mag-i-explore ka. Saan ba ako magandang pupunta sa Pilipinas? Boom, biglang makikita mo. Saan ba ako pupunta maganda sa Asia? Siyempre, makikita mo, ang ganda ng Thailand. Tingnan ko ano ba yung mga bansa rito sa Asia. May Thailand, may Malaysia, may Vietnam, may ganito, may ganyan, may ganyan. Siyempre, magtitingin ka dahil medyo magastos kung ikaw ay taga-West. Titingnan mo, Pilipinas, okay to. Okay daw dito. Nandito si Manny Pacquiao. Tingnan nga natin. Pagtingin mo, putang ina, puro mukha ni Prasco makikita mo. Mukhang impacta. Walang yan. Lahat na lang ng destination nandoon yung mukha niya. So, iisipin ngayon, itong mga foreigner, tangina, papangit ng mga Pilipino. Imbis na ma-relax ako, ganitong mga mukha yung makikita ko. Kaya ayun, naubos. Wala na tayong mga turista. Kaya makailan lang, binuksan na nila mga boss yung visa-free for 2 weeks sa mga Chinese. Dahil alam niyo yung turismo sa Malaysia? Number 1 ang Malaysia sa tourism. Bakit? At least 70% ng kanilang mga turista mga Chinese. Itong mga Chinese, hardworking kasi sila. Talagang trabaho sila ng trabaho. Dahil nga sa lugar nila, bawal ang sugal, nagpupunta sila sa ibang bansa para yung mga pera nila gastusin nila. Paano mo ba pinakamabilis gastusin yung pera mo na mag-e-enjoy ka? Yung iba, ginagawa niyan, magsugal. Bawal ang sugal sa kanila, kaya nga sila nagkakaroon ng pogo ang tanging suga lang sa kanila na legal, yung dyan sa Macau. Pag nagpunta ka sa Macau, alam mo ba na yung Macau, tinalo na yung Las Vegas pagdating sa gambling? Yung revenue. Tinalo na sila ng Macau. Kasi mga Chinese talaga pag nagsugal sila, puchay. Ang dami kasi nilang pera Sa sobrang dami nilang pera, gusto nila paramihin pa yon, or kung maubos man, sigurado marami silang mauubos. Nagpupunta rin naman yung mga Chinese dito. Laman ng mga hotels and casino natin before, mga Chinese, mga nagsusugal na mga Chinese, wala na. Dahil inaway-away nila yung China, baka sabihin nila naman, maka-China kami. Hindi, maka-Pilipinas. Pero kailangan natin ng Chinese, Singaporean, Japanese, Korean, American, Russian, British, Swedish. Lahat ng mga lahi, kailangan natin magpunta rito. Alam nyo ba dyan sa Japan, tinataboy na nila yung mga turista sa sobrang dami. Sa sobrang ganda ng Japan, sa sobrang organisado ng Japan, bagamat hindi nakakapagsalita ng English yung mga tao dyan, sa sobrang mahal din sa Japan Pero dahil maayos ang Japan at dahil hindi kupal yung mga taga-gobyerno sa Japan, dagsa ang mga doon. Nagkakaroon na ngayon ng gulo dyan sa Japan. Gusto ng mga Japanese paalisin na yung mga turista dahil sobrang dami na. Nagsisiksikan sila lahat sa Japan. Ang luwag-luwag sa Pilipinas, ba't hindi nagpupunta? Paano? Pupunta ka dito, putang ina yung mukha ni Prasco yung makikita mo. Hindi, mukha pa ni BBM. Mukha nung asawa niyang mukhang luya. Tapos malalaman mo, putang ina, yung airport natin, pagpasok mo pa lang, putang ina, may CR, dadalawa yung urinal. Minsan, barado pa. Alam mo yun, walang mga walkalator. Ang init-init pa, tapos madalas mo mag-brownout. So, kompleto sa Ricados. Pagka baba mo ng airport, sira-sira pa yung mga trolley. Paglabas mo, puchaya, kukontratahin ka pa ng taxi. Pinakamasama niyan, nakawang ka pa.
So magkakaano kasi yan magkakadikit kasi yan. Oo, yung airport natin, Diyos ko po, pag nakita nyo, laging delayed yung flight. Laging delayed yung flight. Papaano? Wala tayong runway. Anak ng tinapay. Yung runway natin, iilan. Oh, ang dami-daming terminal. Pero pare-parehas na mga runway yung ginagamit. Oh, so yun ang problema natin. Hindi yan natutukan ng administrasyon ni Bongbong. Sabi ko nga sa inyo, if you're gonna look at all the agencies ng gobyerno na pinamumunuan or directly pinamumunuan ni Bongbong, putang ina lahat palpak. Department of Agriculture, Department of Tourism, Department of Finance, lahat ng departamento, putang ina, pagka ang ulo mo abno, puro abno ang kalalabasan lahat. So ayun na nga, nagkaroon ng pagtatalo itong si Tulfo at saka itong si Frasco. Doon sa pagtatalo ni Tulfo at saka ni Frasco, putang ina, nagmamagaling pa si Frasco. Sabi ni Tulfo, bakit puro mukha mo? Kasi parehas sila epal eh. Alam ni Tulfo kung sino ang epal. So dahil epal si Tulfo, alam niya na epal si Frasco. Sinasabi ni Tulfo na masyado kang epal, puro mukha mo yung nakalagay. Bakit mukha mo? Nagpunta ka nung nakaraan dyan sa may General Santos. So bakit hindi mo kinuha si Miss General Santos? So kaya kumuha ka ng lumad na pwede mong damitan, tas picturean mo. Bakit kailangan laging ikaw? Ang sinasabi nung tarantada, kasi nagpunta ako dun eh. Gago ka ba? Kahit naman nagpunta ka, dapat naman talaga iniikot mo lahat ng tourist destinations at tinecheck mo kung okay ba yung mga tourist spots natin. Walang hiya, pinromote mo sarili mo eh. So hindi daw niya pinopromote sarili niya. Hindi naman daw siya kasi tatakbo sa mataas na posisyon. Gago. Putang ina, nanay mo nga hindi nanalo eh. Tapos ikaw tatakbo ka sa mataas na posisyon. Ginagawa kasi nito ni Frasco yung ginagawa ni Risa Ontiveros. At the expense of the taxpayers' money, pinopromote niya yung sarili niya. So kung hindi ka naman pala tatakbo, ba't pinopromote mo sarili mo? Putang ina, gusto mo pala mag-artista, bakit hindi ka nag-starstruck? O kaya bakit hindi ka Pinoy Big Brother? Gusto mo pala, lagi nakabalandra yung mukha mo kasi puro epal eh. Lahat ng tao ni Bongbong, epal si Rimulya, epal si John Vic Rimulya, epal si Boying Rimulya, epal si General Torre. Utang na, puro epal. O, puro epal. Sa totoo lang, anak ng tinapay na yan. So eto, pakinggan natin yung balitang yan na pinatatanggal na. O, dahil nabisto eh. Pinatatanggal na yung kanyang mga muka sa mga magazine, sa mga tarpaulin. Pero siya, hindi pa rin matanggal. Hindi ko talaga alam bakit hindi siya matanggal ng administrasyon na ito. Ano bang hawak sa'yo ng mga Frasco? O sige, pakinggan natin itong balitang ito. Affairs kay Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo na bawasan ang mga banat ng mga senador laban sa China. Para sa Detalye Live, mula sa Maynila may express... Hindi pala yan yun. Hindi pala yan yun. Yung, ano pala to, kay Erwin Tulfo pala yan. Mali yung na-pull up kong ito pala yung balita niyon. Ito na, i-play na natin. Si Tourism Secretary Cristina Frasco sa alegasyon na self-promotion. Pero tila marami pang hamon na hinaharap ang sektor ng turismo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang detalye sa agenda report ni Paolo Barcelon. Alam nyo ba mga bossing, putang ina ng mukha niya, kita mo parang natatain na naiihi na naiiyak na nagseselos eh. Huwag impacta ang puto. Ang inang babae na ito. Batak na yung mukha, bata-bata pa eh. Panat na eh, no? Kala mo wala nang tubig na dumadaloy eh. Hindi, sa totoo lang nung panahon ni Pangulong Duterte, bagamat pandemic noon, mas mataas pa yung turnout ng turista kaysa dito kay Frasco. Kay Frasco open na lahat ha. For the past 4 years, pucha na lahat ng araw pababa. Puros parang kanta ng sex bomb. Spaghetti pababa ng pababa. Pababa ng pababa paunti ng paunti yung mga turista dito. Turista wala na, terorista na marami. Putang ina, hindi na tayo tourist destination eh. Terrorist destination na tayo. Hayop na yan. Tinan ninyo. Galing dito, yung namaril doon sa Australia. Tapos tinan nyo, dami mga NPA na naman. Nagkalat na naman yung mga NPA. Nagkalat na naman yung mga makabayan. Nagkalat na naman yung mga batang nagrarally. Mga bata na nangingidnap na mga kapwa nila bata dinadala sa bundok para makipagbarilan sa pulis. Hindi na tayo tourist destination, terrorist destination na. Anak ng tinapay. Paano? Yung mukha nito, mukhang terorista. Putang inang yan. Matatakot ka. Kala mo laging Halloween sa Pilipinas eh. Sabihin nila pupunta tayo sa Pilipinas. Tangina, makamukha ni Undin yung mga tao doon. Paano puro mukha niyo yung mga nakalagay eh? Of traveling across the world, even before the truth has an opportunity to put its pants on. Yan ang tugon ni Secretary Cristina Frasco sa mga alegasyong nakabalandra ang kanyang muka sa loob ng mga opisina ng Tourism Department. Ayon kasi sa source ng Billionario.com,
Mas maganda pa yung pinagtagpi-tagping mukha niya kaysa sa totoong mukha niya Okay nang ina niya, no? Saan ka makakita ng ganyan? Dapat sa opisina ng Department of Tourism, yung mga magagandang tourist spot, yung mga nandiyan, puta, puro mukha niya. Tangina, kala mo siyang may-ari. Ito may-ari. Nagkalat ang mga larawan ni Frasco, maging sa mga cubicle at Xerox area sa mga opisina. Putang ina, mapapanaginipan mo siya Walang hiyang tao na ito, no? Putang ina, kulto. Putang ina to, parang miyembro ng kulto ang hayop Gusto puro mukha niya Pati yata sa mga panty ng mga tao dyan, puro mukha niya Baka pati yung lamesa, puta, mukha niya Mapapanaginipan mo talaga Tangina, pag yan napanaginipan, putang ina, mukhang impacto Bagay na mariing itinanggi ng kalihim. Pero kinumpirma niya na ipinag-utos niyang alisin ang lahat ng materyales kung saan kita ang Alam kanya. mo kung gaano kasinungaling yung mga pinamumunuan ni Bongbong. Paano si Bongbong sinungaling din? Pucha, kina puro mukha niya tapos dinideny niya pa. Saan ka naman makakita? Saan ka makakita ha? Inilabas yung mukha mo sa isang magazine. Tapos nagulat ka, sasabihin mo, ay hindi naman nila pinaalam sa akin Puta, ba't di ka nagalit? Di pinaalam sa'yo. Tsaka, tangina ha. Imposible din naman maglabas sila ng picture na hindi sila may-ari. Ibig sabihin kung ito magazine ha. Yung magazine na yan, pipicturean ka. Halimbawa, yung Time Magazine, halimbawa yan. Pipicturean ka ng Time Magazine para dun sa magazine nila. So ibig sabihin, alam mo na ilalagay ka dun sa magazine nila. Utang na napakasinungaling mo para mo sabihin na hindi ko alam, nilagay nila yung mukha ko. Nung gago, kung ako si Time Magazine, kukuha ako ng picture ng my picture. Hihingi ako sa iyo ng pahingi akong 2x2, tapos yun ang ilalagay ko sa magazine ko. Gago, syempre, kung ano yung tema nung magazine ko, ganun yung tema ng pictorial natin. Nagkaroon kayo ng pictorial, tapos sasabihin mo, hindi mo alam na ilalagay yung mukha mo ron, tarantado ka. Pakasinungaling ganyan lahat ng mga nasa ahensya ni Bongbong, puro sinungaling. Paano? Napakasinungaling niya. Huli mo na sa akto, nagsisinungaling pa. Ang mukha. Number 1, take down any material that may bear my image. Number 2, to not produce any material that may bear my image. Ang ina, dapat lang. Tarantado. Alam mo ba yung Department of Tourism head or secretary ng Malaysia, wala yung mga mukha niya. Wala pa sa history ng lahat ng mga Department of Tourism secretary sa buong mundo ng puta nakabalandra yung mga mukha nila ron. Hindi ka naman model, hindi ka rin naman kagandahan. Utangin na yan, anong feeling mo? Si Maria Rivera ka? Tangina, kaya nabugaw kaya nabugaw yung mga turista dito sa Pilipinas dahil putang ina, mala impacto mong mukha yung pinakikita mo And number 3, if we could request our LGUs just so to Hirap na hirap, putang ina. Hirap na hirap magsinungaling. take this issue of such small importance out as a distraction. Tila nagpahiwatig naman ng suporta ang ilang opisyal ng DOT ngayong araw. Kita sa mga larawang nakalap ng Billionaire News Channel mula sa isang source, sina Tourism Undersecretaries Verna Buensuceso. Okay nang ina, tinan mo, mukha siyang water lily. Napaka-epal. Ito si Buensuceso, Yusek, anak ng tinapay, meron din siya palang picture na ganun. Nakipagkompetensya siya. Tangina nyo, alam nyo, kung kayo makipagkompetensya sa dami ng mga turista sa ibang bansa, hindi na nakikipagkompetensya kayo. Ang papangit nyo naman, putang ina, gusto nyo maging mga model. Di sana, putang ina, sumali kayo dun sa next top model. Puro water lily, putang ina, tamang-tama, mukha kang palaka. At Rica Bueno at Assistant Secretary Judilyn Quiachon na suot ang mga cultural attire na hawig sa naging kontrobersyal na Tiboli dress ni Frasco na siya ring na-call out sa hearing kahapon ni Senator Raffy Tulfo. Wala pang pahayag ang DOT. Hindi kasi papayag si Raffy Tulfo na may mas epal pa sa kanya. Gusto niya ni Raffy Tulfo yung ganyan, yung siya yung pinaka-epal. Silang dalawa magkapatid na si Erwin Tulfo. Gusto nila sila lang ang epal. Anak ng tinapay, hindi papasayang kay Raffy Tulfo. Epal yan Tinan mo. Tahimik yan. Maingay yan sa ganyang mga maingay yan sa ganyang mga investigasyon ng mga ganito, maliliit na mga investigasyon, masipag yan. Oo, pero po China, pag kayong investigasyon, involved yung first family, involved si Bongbong, involved si Lisa, puta na nanahimik yan, natatandaan nyo? Ito si Raffy Tulfo, inimbestigahan yung PCSO. Di ba halos linggo-linggo, 2 beses sa linggo may nananalo? Inimbestigahan niya yan, putangin na yan, ano nangyari? Galit na galit pa yan, ano nangyari? Bigla mo mamukat-mukat mo, nakita mo nasa Malacanang may picture na kasama nung first family. O pucha, huminto yung inquiry. O isa pang inquiry niyan, yung sa smuggling. O natatandaan niyo, siya nagpalutang nung pangalan na Michael Ma. Yung Michael Ma na yun, lumalabas, putang ina, kaibigan ng mga Marcos. So smuggler na kaibigan nila. Hindi na ako kulong
Putya, si Ramon Revilla ngayon, si Bong Revilla Jr. nakakulong na, pero yung Michael Ma hanggang ngayon di pa nakukulong. Ang daming mga expose patungkol doon sa Michael Ma na yun. Michael Ma nga ba yun? Yung ano, di ba? Yung business partner nung kapatid na Araneta. Kapatid nito ni Lisa Marcos. Tapos yung opisina ni Lisa Marcos, ng law firm niya, tsaka yung opisina nun, iisa. Iisang address, iisang building, iisang address. Parehas na parehas. Di ba siya nagpalutang nung pangalan na yan, ipapatawag daw. O ano nangyari? Wala na, huminto na rin yung hearing na yun ni Erwin Rapi Tulfo tungkol sa smuggling. Okay nang ina niya. O paano? Di ba, sino ba naglabas ng balita noon na binigyan daw yan ng bilyon-bilyon para huminto sa kanyang mga investigasyon? O kita mo ngayon, kakampi na niyang mga Marcos. Sa pagpapalit ng profile pictures ng kanilang top officials, pero bukas ang BNC sa kanilang panig. Sa harap nito, tuloy pa rin ang concerns na kailangang tugunan ng ahensya. Sa panayam ng BNC sa tour operator na si Jay Serrano, ang ilan daw kasing mga balikbayan sa North America mas pinipili na lamang magbakasyon sa Vietnam kaysa sa Pilipinas. Di ba ano pupuntahan mo sa Vietnam? Kumakain sila ng aso dyan. Meron ako mga kaibigang Vietnamese kasi nagtatrabaho ako sa isang multinational company. Meron kami mga expat na mga office mates. So may mga colleagues ako na mga Vietnamese. Kasi may mga produkto kami na binibenta sa buong mundo. So syempre bawat bansa, dahil kami yung central office, lahat ng bansa na halimbawa ako hawak ko Vietnam, sales ako sa Vietnam, sales ako sa Australia. So nasa isang opisina lang kami, kaya para kami United Nation doon sa opisina namin dati. So may mga mga Vietnamese ako na mga office mates. Ay naku, Diyos ko. Minsan na-invite ako sa kanila Sabi nila, we're having a Thanksgiving dinner. Di syempre punta ako. What is this? Duck meat, sabi nila. Uy, sabi, duck meat? Duck meat, tinitingnan ko yung pagkain. Puta, hindi siya mukhang pato Akala ko duck, yung pala dog. Dog meat pala yun. Kangina niyan. Binili pa daw nila sa farmers. Puta. Karning aso. Promise. Tsaka muntik ako masok dahil may mga alaga akong aso Walang hiya. Akala ko duck meat, yung pala dog meat. Kumakain ng aso yung mga tao dyan. Di mo alam kung ano yung pinapakain sa'yo dyan. Pero masarap yung mga fan nila. Yung mga soup na lang ganun. Kaya lang minsan, kabahang ka. Kung ano yung mga nakalagay doon. Ito ay dahil raw sa agresibong marketing ng ibang ASEAN nations at sa epekto ng flood control scandal. So I don't know why they're not booking much in Boracay or Palawan, but there's still some. But in the percentage thing that you're gonna try to, it's like in a 10 person, okay, there's like 7 requesting. I'm not sure about the total because it's like January right now. But those are the things that's going on. Tugon ni Frasco, patuloy ang pag-promote ng DOT sa Amerika na siyang second biggest tourist Paano? Sa Amerika nga, meron silang travel advisory doon na wag pupunta ng Pilipinas. Tanga ka ba? Meron pa, hindi ba? Ini-report yun ni Gretchen Ho. Meron daw siyang kaibigan na I think in Europe na sa airport nagpalit ng pera. Dollars yung kanyang pera, papapalit. Hindi daw pinalitan. Bakit? Kasi nalaman na galing siya sa Pilipinas and dahil nga talamak ang corruption sa Pilipinas, baka daw money laundering. So hindi ba? Nakakahiya tayo sa ibang bansa o yung mga mga kababayan natin, nakakahiya na talaga sa ibang bansa. Dahil nga sa issue dito sa Pilipinas patungkol sa mga pagnanakaw, ultimong itong pangit na ito, hindi niya na kayang ayain yung mga tao papunta rito kasi sasabihin nila sobrang korap ng Pilipinas. Kasi ang corruption, ang kapatid niyan, krimen. Kapag ang isang bansa sobrang korap, napakataas ng krimen dyan. So bakit ako pupunta sa isang bansa na korap? Kahit maganda yung bansa na yan, this country is, mantakin mo, sa Southeast Asia, yung tubig natin sa Pilipinas, yun din ang tubig sa Malaysia, sa Brunei, yun din ang tubig sa Thailand. We are sharing we are sharing the same resources So why will I go to the Philippines? Ang bentahin lang ng Pilipinas mura. At saka magaling sila mag-English. Kaya nga ako nag-travel because gusto ko ng peace of mind. Gusto kong ma-relax ako. I have money, kaya nga ako nagta-travel I earned this much money from yung kasipagan ko. So pupunta ako sa Pilipinas, okay, makakatipid ako. Kaya lang putang ina, baka nakatipid nga ako pero nanakawan naman ako. Nasaksak naman ako, na hold up naman ako. Na putyang ina, naglalakad ako,
tingin ako ng tingin sa bulsa ko, baka may kamay nang nakashoot. Di ba? So, hindi na lang ako pupunta ng Pilipinas bagamat mura dyan and bagamat I can easily communicate with the Filipinos dahil English proficient ang mga Pilipino, punta na lang ako Malaysia. Meron naman Google Translate. Punta na lang ako Japan. Meron naman Google Translate, di ba? Pero grabe ang Pilipinas ha. Lahat talaga nandito. Alam mo, sa lahat ng mga kakilala ko ng mga taga-ibang bansa, yung mga expats namin, halimbawa, yung mga boss ko sa Amerika, pupunta sila sa Pilipinas, tuwang-tuwa sila dito sa yung mga mall natin. Dahil ang dami daw mall talaga, lalo na yung Mall of Asia. Mga pinsan ko nga, putang ina. Hindi ako nagpupunta dyan sa Mall of Asia dahil magnanakaw dyan eh. Yung mga pinsan ko sa Canada, pag umuwi, kuya, we want to go to Mall of Asia. Putang ina yan, ang init dyan. Ang pangit dyan, ang baho dyan. Ang dami-dami mga kawatan dyan. Pero gusto nila magpunta ron kasi nga, mahilig sila sa mall. Wala daw silang mga ganung kalalaking mga malls sa kanila. Kaya dito, bilib na bilib sila. Meron pa ako isang office mate, IT din to sa Amerika, taga Fort Lauderdale siya, sa Florida. Pumunta siya dito. Dati na pala siyang nag-serve sa military. Noong 70s or 80s, nandito na daw siya. Alam mo ba na tuwan-tuwa siya doon sa Shakey's natin dahil yung classic na Shakey's na pepperoni, putsang childhood, daw niya, parang nung nakain daw niya yun, bumalik daw siya sa pagkabata. So alam mo yung ang ganda talaga ng Pilipinas, nakaka-relate talaga lahat ng mga dito dahil lahat ng klase ng restaurants meron dito eh. O kahit nga restaurant ng impyerno meron dito. O nakaka-relate lahat. Pero ba't hindi sila nagpupunta rito? Alam mo kung bakit? Putang ina si Bongbong presidente eh. At saka itong si Frasco ang Department of Tourism eh. Nung si Pangulong Duterte ang presidente, madaming turista nagpupunta rito. Bakit? Kasi alam nila safe. Ngayon, putya, wala na eh. Destination noong 2025 para mas lalong maengganyo ang mga balikbayan na magbakasyon na lamang sa bansa. Kaya mas concerned siya pagandahin yung mukha niya kahit hindi naman siya maganda eh. Inang babae na to. Buisit no? Oh, ito pa, isang usapin ng kabobohan yung kaninang ipinakikita ko. Oh. Oh, ayan ha. Oh, ito yung balitang ipinakikita ko kanina, Diyos mio. Oh, nung nakaraan, kung matatandaan ninyo, si Erwin Tulfo, yabang-yabang. Sabi ni Erwin Tulfo, puta na mga China, paalisin yung mga China na. If you don't like our country, if you don't like how democracy works in our country, you are free to leave. Pucha, binigay sa kanya yung Committee on Foreign Relations or Foreign Affairs or whatever. Dating kay Aimee yun, ibinigay sa kanya. Now, naiintindihan nyo kung bakit si Aimee ayaw niya nung ginagawa ni Tariela sa China because si Aimee yung Committee on Foreign Relations eh. So nakikipag-usap siya sa iba-ibang mga bansa eh. Tapos ginagawa ito nung si Tariela, putang ina niya ng pangit-pangit na tao, tapos pinapapangit yung picture ng leader ng ibang bansa. So nagsalita ito si Erwin Tulfo, inaaway ang China, tapos ngayon biglang nagbago. Sinasabi niya na yung mga kasamahan niya sana maghinay-hinay sa pagtira sa China. Gago. Putang ina mo, ikaw ang pasimuno niyan eh. Kayo ang pasimuno, bendalo, natatandaan niyo ng bendalo. Ganun siya, tapos biglang nagsorry siya na lang daw siya. Very passionate daw kasi siya. Ay ngayon, ganun na naman, sigaw-sigaw. China, umalis kayo dito, persona non grata. Putangin nang yan. Persona non grata mo yung China. Putyanan mo sabi nung Chinese ambassador. Talaga? Okay lang. Putangin na nyo, isasara namin yung opisina namin dyan. Tingnan ko nga lang. So ang yabang-yabang natin, ang yabang-yabang ni Tulfo sa China, tapos ngayon, biglang maghinay. Wala talagang prinsipyo. Puta, napakasinungaling talaga nitong mga Tulfo na to eh. Sarili nilang isinuka, kinakain nila eh. Ewan ko kasi ba't binoto nyo to? Putangin yan, walang sariling paninindigan ito eh. Dating maka Duterte, tapos ngayon kagalit na sa mga Duterte. Tapos kapag bumalik na naman ng mga Duterte, aso na naman ng mga Duterte yan. Putang inang yan. Usapang Department of Foreign Affairs kay Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo na bawasan ang mga banat ng mga senador laban sa China. Tarantado, di ba? Bawasan daw ang banat ng mga senador laban sa China. Gago, ikaw ang pasimuno niyan. Ikaw ang pinuno ng mga tarantadong panay ang bulyaw sa China. Tapos ngayon, nung inilagay ka na sa posisyon na kailangan mo na silang maging makausap, utang nagpakabait ka na. Wala talagang mga prinsipyo. Basta Tulfo, walang prinsipyo. Basta Tulfo, maingay lang. Megaphone. Oo, megaphone syndrome. Mahilig lang, malalakas lang ang boses, pero walang mga utak. Sabi nga nila, yung latang maingay, walang laman. Ganyan si Erwin Tulfo, walang bayag, walang prinsipyo, puta, walang isang salita. Paano magiging yan? Paano magsisilbi yan sa bayang Pilipinas? Ang loyalty niyan, wala. Sa Detalye Live, mula sa Maynila may Express report si Camille Samonte. Camille, bakit may ganyang pakiusap ang DFA at may tugon na ba si Senator Tulfo?
Ruth, kakausapin daw ni Senator Erwin Tulfo ang mga kapwa-senador para nga i-tone down o bawasan ang anyay personal attacks laban sa ilang opisyal ng China. Naapektuhan daw kasi nito ang kasalukuyang negosasyon ng Pilipinas at China sa Sana noon, bago ka nagyayak-yak sa privilege speech mong ulul ka, sana inisip mo yan. Utang ina mo ka kasi. Napakahilig nyo kasing makialam sa issue ng hindi nyo naman alam eh. O tingnan mo, inilagay mo siya dyan sa Committee on Foreign Affairs, Foreign Relations. Anong nangyari? O nalaman niya ngayon na may mga negosasyon pala. Tang-ina niyan. O di ngayon, siya yung ang ingay-ingay, siya yung nagpapalaya sa China. Ngayon, siya yung nakikiusap na mag-tone down. Gago, kausapin mo sarili mo. Sampalin mo sarili mo, iumpog mo sa dingding dahil putang ina, ikaw ang kauna-unahang nagsalita ng ganyan. buo ng Code of Conduct o COC sa South China Sea. Yan ang isa sa mga napag-usapan ni Senator Tulfo at Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro sa kanilang pulong ngayong araw. Si Tulfo ang bagong chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Ayon kay Tulfo, nakiusap ang DFA na bawasan ang banatan at sagutan ng mga senador laban sa China dahil nauuwi na raw ito. Alam mo kasi talaga wala silang group chat eh. O di ba? Salita silang salita, persona non grata, persona non grata. Puta, pinagtawanan sila ng China. Gago, sinang nyo. Sino gusto bang tumira rito? Kaya lang naman ako nandito dahil trabaho. Paalisin nyo ako dito, ililipat lang naman ako sa ibang posisyon. Engot ba kayo? Tatakutin nyo pa kami. Putang ina, mas kailangan nyo kami kaysa sa kailangan namin kayo. Loko-loko ka. Oh, tinan mo, nung nalaman niya, tangina niyan, biglang bumait si tanga. Sabi pa ni Bongbong, 'di ba? Sabi ni Bongbong, hindi pa pwede 'yon. Hindi ko i-approve 'yon yung persona non grata, di napahiya siya. Ang ingay-ingay nila, tapos putang ina si Bongbong ayaw pala dun sa mga pinaggagawa nila. Dito mo malalaman talaga si Bongbong walang kontrol eh. Mga aso niya na yan, hindi niya itali ng maayos eh. Personal na pag-atake. Kakausapin daw ni Tulfo sina Senator Risa Hontiveros at Senator Kiko Pangilinan maging ang National Security Council para maipaliwanag ang epekto nito sa negosasyon ng COC. Naiintindahan daw ni Tulfo ang posisyon ng DFA dahil maaring maantala pa ang COC na makakatulong sana para maibsan ang tensyon sa South China Sea. Narito ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Hindi naman natin pwedeng itikom ang bibig natin at sabihin natin tama na, di ba, pag sinabi sa atin. Hayaan din ho natin sila sabihin lang, hindi, sa amin yan. Mga personal lang siguro. Pero still, we are going to review that. Minsan personal na. Hindi na talaga yung issue-based. Yung mga... Ina mo, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para sabihin yan? Hindi, dalawa ba yung Tulfo? Para si BBM din, maraming BBM. Siya yung nagsasalitang Tulfo nung nakaraan, sumisigaw, halos bumubula yung bibig dyan sa Senado. Hindi ikaw yun. Tang-ina itong mga to, may mga split personality ang puta, schizophrenic yata mga hayop na ito. Statements. Tangina niyan. Puros tarantado eh. Puros mga tarantado. Sabi ko nga sa inyo, ito yung mga ahensya ng gobyerno. Oo, na talaga namang namamayagpag dito. Tangina, ito pa yung isang epal. O, pakinggan natin yung epal ha. O, si Remulla daw, o ano daw sila? Mga loyalista na daw sila noon pa. O, sige, pakinggan nga natin to, itong balita na to. These Remulla brothers are holding two powerful positions in government. I know. Who are the checks on the two of you? What do you mean? Sino nagre-renda sa? I mean, you have the ear of the president. Who? Actually, the question is, are we abusing our power first? Yes. Oo, sir. No, yes. Ano sagot ni Ano sagot ni Ses Drilon? Yes. Ulitin natin ha. Actually, the question is, are we abusing our power first? Yes. Oh, yes. Sabi ni Ses Drilon, yes, you are abusing your power. Yung kapatid mo, si Boying Remulla, abused his powers nung siya ay nandiyan dyan sa Department of Justice. At ngayon, he's still abusing his power being the ombudsman. Tinan mo yung taga-DOJ. Yung taga-DOJ, yung Department of Justice sa secretary yata, o yung secretary, taga-Cavite din. Tag-ina yan. Sa mga naririnig ko, malamang sa malamang, mali na naman yung mga narinig ko. Well, fake news ako eh. Ano daw yan? Ang nagpapaandar pa rin ng DOJ, si Boying pa rin. Dahil yung nilagay dyan na Department of Justice Secretary, putya tao nila sa Cavite. Tinan ninyo. DOJ Secretary,
Ano ninyo, i-google ninyo saan nakatira yung bagong DOJ secretary. Tingnan nyo. Pag yan, tiga Cavite, patay dis. Patay dis. Sabi ko nga sa inyo, kaya nga si Bong Revilla nakakulong ngayon dahil po siya, tinrabaho talaga ng mga ito. So if the question is, kung nagmalabis ba kayo sa kapangyarihan? Oo, araw-araw. Sabi na ni Ses Drilon, yes. Sige, ano pa? That is actually the essence of the question. So if that is the question, the president, we enjoy the president's trust so far. Yeah. You enjoy it. Sarap na buhay eh. Ang takay mo, you are a governor. Binitawan mo yung pagiging governor mo to become his dog. Ang ina niyan. Tapos nung nakaraan, may survey. Kasi nagsabi siya na gusto daw niyang tumakbong pagka-presidente. Nagkaroon ng survey. Puta ina yan. Silang dalawa ni Risa Ontiveros, puta parang langaw lang yung sumagot sa survey nila eh. Grabe si Inday Sara, talagang hindi naman nangangampanya pero talagang sobrang taas ng possibility na maging presidente siya sa 2028 pero itong gunggong na ito wala. Tatakbo raw siya. Pero sabi niya ngayon, hindi ako tatakbo kung walang basbas ni Marcos. Tanga, huwag kang tumakbo kung walang basbas ng tao. Dahil kahit anong basbas ni Bongbong sa'yo, putang ina, hindi naman santo yan, hindi naman Diyos yan, kahit anong basbas niya sa'yo, kung ayaw sa'yo ng tao, manalo ka man, puta magiging impyerno yung pagiging presidente mo, tanda mo yan. Tanda mo yan. Parang si Bongbong ngayon, nanalo nga siya, tinan mo, impyerno yung presidency niya. Tain na lahat ng kilos niya. Gusto na ng tao mamatay siya. Pinapanalangin na ng tao. Pucha, bago pa manalangin ng tao na yumaman sila, pinapanalangin na nila mamatay si Bongbong. Di ba? Usually ganun eh. Unang dasal mo, Lord, sana yumaman ako. Ganun eh, di ba? Lord, sana may pagkain kami bukas, may trabaho. Pero pucha, ang unang dasal nila, Lord, sana mamatay yung naghahatid ng problema sa pamilya namin, si Bongbong. Ganun ang ginagawa ng mga tao ngayon. Kaya nga nung nakaraan, nagkasakit eh. Di ba? Puchang ina, nagtatai, hindi lang pala matai eh. Gusto na, yung mga tao nagbubunyi eh. Karma na yan. Kita mo? Ganun ang gusto mong mangyari sa'yo. We have not put anything henceforth for him to even consider remotely that we are abusing the power. The president. Gago, paano niya sasabihin inaabuso mo power mo? Siya mismo inaabuso niya yung kapangyarihan niya. Putay na yung gobyerno ninyo, yung gobyerno ng mga mapang-abuso eh. Lahat inabuso ninyo, pati yung karapatang pantao inabuso ninyo. Pati yung mga karapatang ng malayang pagpapayag inaabuso ninyo. Walang hiya na yan. The president and the ombudsman do not speak. They're not allowed to. I get to Pero speak to my you get brother. to speak I to get to him speak to and my you get to brother. speak to the president. Yes, but there's nothing I cannot influence. Is there a either. China wall there? No, I cannot influence either. Kung kilala mo si Boying, you knew him from college. They're the same batch. Si Boying. Dinidiin mo talaga yung edad ko. Okay lang. Same batch sila, di ba? Matanda siya ng isang taon. Oh, yeah. So, ano yun eh, walang kaibigan yun eh. Hindi siya pala kaibigan. So, he's a very reclusive person. Gusto Kaibigan, putang ina, may gusto bang magkaroon ka ng kaibigan na putang ina walang loyalty? Hindi, pero in all fairness kay Boying Rimulya, napakagaling ni Boying Rimulya eh. Nung congressman siya, nung wala pang ganitong kagulong politika, pakagaling yan ni Boying Rimulya eh. Magaling yan. Actually, ano daw yan eh. May kilala ko naging boyfriend yan eh. Oo, kilala ko yung isang naging jowa niyan eh. Kasama ko nung nakaraan lang. Napakahusay daw talaga niya. Kahit daw pangit yan, dahil sa talino niyan, maano ka, may in love ka daw dyan eh. Ganun daw yan noong panahon na sila yung nasa UP pa. Kaya lang talagang hindi natin alam. Siguro, nung tinapik siya ng Diyos, muntik siya mamatay, sabi niya, puta, hindi pa enough. Kailangan damihan ko pa. Kasi biglang nagbago talaga siya eh. Sobrang nagbago talaga yung kanyang ugali eh. Nung binigyan mo siya ng kapangyarihan, nung nakuha niya yung kapangyarihan, mas gusto niya pa ng mas mataas na kapangyarihan eh. Hindi natin alam eh. kasama niya, asawa niya lang, anak niya. Hindi kagaya mo? Oo, mas mas galaw-gaw talaga katawan ko eh. Okay, you enjoy the ear, you have the ear of the president. Was it your influence that led to the dismissal, the unceremonious dismissal of the previous PNP chief? Oh no, not me. It was not the least influenced by me. No? There were internal differences. Well, the story, what was going around was Marites mas yan. gusto Marites mo yan. mas Marites gusto yan. mo si PNP chief Nartates. Remember, I'm not the appointing authority. It's the president. Yeah, but Yeah. you have his ear nga. I have his confidence, not his ear. The president's very careful also. You cannot.
I cannot approach him as a friend, which I used to before I became secretary. How did you become friends? Because my father was appointed as governor by his father. So, bata ka pa? Oo, kilala ko Magkalaro na. ba kayo? Hindi naman, kilala ko na. Ay, tayo na, takot siya. Hindi naman, puta, nag-cocaine daw yan eh. Kilala ko lang. Tayo na, mamaya pag sinabi mo, kaibigan mo yan, bata pa kayo. Oo, kaibigan ko. Tsaka na, di nagdodroga ka rin. Ayun ang sabi ni Aimee nagdodroga daw kasi si Bongbong eh. Siyempre, pag kaibigan mo, nagdodroga. Di ba sabi ni Aimee, nagdodroga sila nila Ladameo, nila kung sino-sino pa, di ba? Dahil sila yung magkakaibigan. Sila Daza, di ba? O pag sinabi mo kaibigan mo yan, putsang na, pa-drug test ka na rin, delikado ka. Kilala ko na sila. The Marcoses have never campaigned in Cavite at their expense, is always at ours. Kasi kung walang Marcos, walang Rebulya. They gave my father the break to become governor. Kaya naman pala. Pare-pareha sila mga demonyo, pare-pareha sila mga satanas. Dahil nilagay pala nila yung mga isa't isa. May history pala sila. Palakpakan. Ano pa ang mga balita natin? Oy, ito yung patungkol sa yung patungkol sa South China Sea. Tingnan natin to, ito. Hindi natin masyadong yung South China Sea, pero gusto kong yung balita sa inyo na to. Gusto kong ipakita sa inyo kasi gusto kong ipaintindi, ipaalam sa inyo kung gaano kawalang kwentang Senate President si Tito Soto. Oo. Sabi ko nga sa inyo, bilang ama ng tahanan, bilang leader, kailangan you keep yung tahanan malinis, in order. Kailangan lahat maayos, yung mga anak mo, pare pantay-pantay ang tingin mo. Kahit may paborito ka, pantay-pantay pa rin ang tingin mo dahil ikaw nga ang tatay ng senador. Pero tingnan ninyo how he acts as a Senate President. Viral ngayon ang umano'y bagong 9-dash line ng China kung saan tampok ang siyam na tinaguriang Chinatours. Ang detalye sa agenda report ni Dex. Yan na, yung nagsabi ng Chinatours na yan, mga propagandistang mga dilawan yan, si Llamas. Oo, so ngayon may lumalabas na picture na yung 9-dash line ng China, actually 10-dash line na yon, nilagyan ng mga muka ng ng mga senators na hindi pumirma doon sa resolution eklat-eklat. So tinawag nila mga Chinadors. Syempre ako, bilang anak, bilang ama ng Senado, yung bahay ko dinudungisan ng mga tao. Anong unang-una kong gagawin? I will protect my house. I will protect my kids. I will protect my senators, hindi ba? I will tell the people that these senators, meron silang wisdom. And meron silang pag-iisip at kung sa kanilang iniisip, ito yung tama, then dapat sinusuportahan natin sila. Kaya nga may check and balances dito sa Senado. Kaya nga dito nagbobotohan kaya nga we are dividing the house kasi kailangan natin ng may kanya-kanyang boses ang bawat representante ng mamamayang Pilipino. So hindi naman ibig sabihin hindi sila pumirma dito sa resolusyon na ito, pro-China na sila. Kasi they have their own personal reasons why. Hindi naman nila sinabi na because we love China. We are not signing because we love China. We are not signing because we love China more than the Philippines. Wala namang ganun. Naglagay naman sila ng mga reason why hindi sila pumirma. Yung si Marcoleta, ang reason niya, bakit natin kailangang awayin kung pwede naman natin kaibiganin? And most of those 9 senators, yun naman talaga yung sa kanila na makakasama sa relasyon natin yan. Kasi bakit natin kailangan makipag-away if we can be friends with them? Yun naman yung kanilang Yun naman yung kanilang, yung bottom line ng kanilang bakit hindi sila pumirma. Hindi naman nila sinabi verbatim na because we're pro-China, we're this and we're that. We're being paid by China and all. So sinisiraan ng mga tao ang mga senador anong ginagawa ng kanilang ama. Mr. Ganibe ng Abante. Lalo pang uminit ang debate sa internet sa issue ng sigalot sa laot. Kumakalat ngayon sa social media ang isang larawan ng mapa ng South China Sea. Nakabalandra rito ang mukha ng siyam na tinaguriang Chinatours na hindi lumagda sa Senate Resolution 256. Kinabibilangan ito ng magkapatid na Cayetano at sina Senators Bato de la Rosa, Bongo, Cheese Escudero, Rodante Marcoleta, Aimee Marcos, Robin Padilla at Joel Villanueva. Nakalagay ang mga mukha sa mga iginuhit noon na 9-dash line ng China. Wala pang pahayag ang siyam na senador. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, pag-aralan natin. Ako, as Senate President, pag-aralan ko kung gano'n kung merong nagbi-bring up ng issue na bakit ginaganon yung senador. O dapat yung siyam ay pumalag. Bakit sila papalag? Kung baliwala nga sa kanila. Pero ikaw nga, bilang ama ng Senado,
dapat ikaw mismo ang magsabi na mali naman yun. Ipagtanggol mo yung iyong mga senador. Hindi porket minority, actually majority black si Pia Cayetano. Hindi naman porket minority, yung karamihan dyan, hindi mo na sila ipagtatanggol. Ipagtanggol mo, ikaw ba naniniwala ka na senador sila? O kung ikaw mismo bilang ama ng Senado naniniwala na senador sila, there's something really wrong with your leadership. Dapat ikaw mismo yung magsasabi na hindi sila pro-China. Yung lumalabas na ganyan, wala yan. Hindi nasasaktan ng Senado dyan, hindi nasasaktan yung siyam na senador na yan. Kasi alam naman natin, uso ngayon yung trolling, uso ngayon yung bashing, and that's part of being a public service, yung matatagkas ganyan. Pero I believe, hindi naman mga balat sibuyas yung mga yan, baliwala yan sa kanila. But ako na bilang Senate President, I will tell you na hindi sila pro-China. Ano sila, they're more of they want to be friends with China other than kalabanin natin yung China. That's not being pro-China. Kung yun ang diplomasya nila, kung yun ang kanilang yung ng kanilang prinsipyo, then we should respect it. Hindi natin dapat binababoy yung institusyon. Dapat ganun. Pero sinasabi niya, mag-react sila. Pag di sila nag-react, wala tayong magagawa. Tingnan ninyo yung DOJ, 'di ba? Yung DOJ, nagsalita yung maraming mga kumalat na mga ng St. Luke's para kay Bongbong Marcos, 'di ba? Yung DOJ inimbita si Sir Jack. Tiningnan ni Sir Jack yung imbitasyon, wala ang complainant. So ibig sabihin, initiative ng DOJ na kunin yung panig niya. Walang nagreklamo Pero dahil trabaho ng DOJ yung mag-imbestiga, ginagawa ng DOJ yung trabaho nila at ginagawa ng NBI pala yung trabaho nila. Walang nagsampa ng demanda sa NBI. It was just brought up in one of the NBI's interview regarding dun sa issue ng health ng presidente, and then naisip nila na okay, sige, patawag natin para marinig natin yung yung panig niya. So that's the job of the NBI. And ginagawa ng NBI yung trabaho nila. Ikaw bilang Senate President, dapat ganun din. Gawin mo din yung trabaho mo. If you don't want to investigate kung sinong nagpakalat niyan, at least man lang you defend your house. You defend your senators. Ilan na lang kayo diyan, hindi mo pa sila kayang pagtanggol. Paano kung naging presidente ka na tapos ilang milyon kami mga Pilipino? Paano mo kami pamumunuan kung yung Senate lang na ilan lang senador hindi mo kayang pamunuan? Kaya nagagalit yung mga senador sa iyo kaya umuugong-ugong yung yung kudita dahil hindi ka talaga marunong maging Senate President, sir. Hindi mo sila napapangalagaan. Di ba? Hanapin nila kung sino yung nag-upload nun. Hanapin nila kung sino nag-upload nun? Pwede ba yun? Hindi ba pwedeng ikaw bilang Senate President, you contact cybercrime group or NBI to also yung investigate? Kung sino yung nagkalat yan, anak ng tinapay. Sinisiraan yung mga senador. Tinatawag silang mga chinadors. Samantalang, si Sir Jack Argota, pina-enhance lang niya yung St. Luke's na lumalabas na nag-leak na fake document, tapos ininterpret niya nang hindi naman siya professional. Buti sana kung doktor siya tapos ininterpret niya yun. Pwede siya matanggalan ng lisensya. Hindi siya professional. Sa tingin ko, yun yung pinagsasabi niya doon. Iniimbestigahan nga siya ng NBI. Hindi naman siya nagkalat nung noong medical bulletin na yan. Tapos, ikaw, uutusan mo yung mga senador na gumawa sila ng mga hakbang para sa sarili nila. Utusan mo NBI, utusan mo DOJ, utusan mo ang PNP Cybercrime Group or NBI Cybercrime Group para i-trace sino yung nagpapakalat nito. Dapat ganun, hindi yung kung may reklamo sila, magpa-imbestiga sila. Anak ng tinapay yan. Puta, naging leader ka pa. Sino yung source, sino nag-upload, sino nag-invento. At kung nasasaktan sila sa post na yun. Tuloy sa regular session. Hindi sila nasasaktan, tanga. Hindi sila katulad nyo ng mga balat sibuyas. Si Robin Padilla, putsangin na. Hindi na nasasaktan si Robin Padilla sa tuwing binabash siya. Bali, wala na yan sa kanya. Putsangin na, ginawa na nga kung ano-ano mga pinagagawa na sa mga picture niya. Ano ba naman nilagay ka sa mapa? Okay lang yun. Hindi naman sila katulad ng administrasyon ni Bongbong na putangin na nila Risa Ontiveros na akala mo may mga ketong pag hinawakan mo nasasaktan. Sa Lunes ang pagtalakay ng Senado sa Senate Resolution 256 na kumukondena sa ilang opisyal ng Chinese Embassy dahil sa umano'y pananakot at pambabastos nila sa ilang Pinoy officials na tumutuligsa sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Sabi ni Espisoto, dapat noong Miyerkules ay ipapasa na nila ito kapag natapos ang pagtatanong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Pero hindi natuloy dahil sa pumalyang kudeta sa Senado.
Pabor din si SP Soto sa one person, one account sa social media para mawala niya ang mga troll sa bansa. Ay nang yan. Gusto niyang mawala yung troll. One account, one person policy. Gumawa ka ng sarili mong Facebook. Oo, tsaka po tsakin nang yan. Eh di tinanggalan mo si Bongbong Marcos ng mga nagtatanggol sa kanya. Eh pag mayroong post nga ang RTVM at saka ang Office of the President na mga ginagawa ni Bongbong, putang ina, puro troll yung, ang galing mo talaga, sugo ka ng langit. Puro troll. Pag tinignan mo yung mga account, puta, mga Vietcong, mga Bombay, tapos pag tinignan mo, dadalawa kaibigan. Kaya naunahin nyo sa sarili nyo, anak ng tinapay, oh. Sa katunayan daw ay mayroon na siyang panukalang batas para rito. Kailangan lang anyang makipag-coordinate ang gobyerno sa mga social media platform para malimitahan ang pagkakaroon ng mga multiple account ng isang individual. Wala, hindi nyo yan, mano. Hindi kayo pwedeng magdikta. Sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, di pwede. Ngayon, kung gusto nyo talaga, iban nyo yung mga social media dito, maging komunista tayo parang China. May bill ako sa Senate. Titignan ko kung saan napunta. Meron akong idea kasi before the Congress started, sabi ko dapat ang internet, whatever anong platform sa internet, kailangan one person, one account. Ubus yung mga troll. Dahil sa word war sa sigalot sa laot, dumarami raw ang coordinated online attacks laban sa Pilipinas at sa mga opisyal ng gobyerno. Paano? Putang ina, puro tarantado. Si Tariela, tarantado. Atakihin ka talaga pag tarantado ka. Huwag nyo kasing isipin na yung umaatake sa inyo o yung nag-comment ng negative sa inyo, kalaban. Oo, treat it as a voice na reklamo and seryosohin ninyo. Yung problema kasi kapag may ginawa kayo tapos pag may bumatikos, troll yan. Tapos pag kayo bumabatikos, tinawag kayong troll, galit na galit kayo. Nagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para sa agenda. Alak ng tinapay. Ang dami na iisip ni Tito Soto. Wala namang isip. Isip kasi ng isip wala namang isip. Oy, itong impeachment ni VP Sara na kay kay Speaker of the House Boji D na pasok. Naipadala na sa opisina ni House Speaker Boji D ang 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mula po sa Batasang Pambansa, may Express Report si Marian Enriquez. Marian, ngayong naipadala na ito sa opisina nga ni Speaker Boji D, ano nang susunod na mangyayari? Yes, siya na i-refer o ipinadala na nga ng House Secretary General sa opisina ni Speaker Boji D ang 2 impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Member at House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon, ngayong naipadala na yung mga impeachment complaint ay inaasahang maisasama na ito sa order of business ng Kamara sa plenaryo sa Lunes, February 9. Gayunman, hindi nito inaalis yung posibilidad na maaaring may maghain ng reklamo mula sa 1/3 o higit 105 na kongresista para sa fast-track mode. Pero matatandaan sa huling desisyon ng Korte Suprema, naglatag ito ng mga panuntunan kung paano ang gagawin kung yung fast-track mode ang tatahakin. Pero yan ay hanggat hindi pa nare-refer ang anumang reklamo sa House Committee on Justice. Oras kasi na ma-refer ang impeachment complaint sa komite, deemed initiated na ang reklamo o umpisa na ng proceedings at magkikick in na ang 1-year bar rule. Ibig sabihin, bawal na may maghain ng panibagong reklamong impeachment laban sa bise sa loob ng 1 taon. Kaya si House Justice Chairperson Kaya kailangan abangan natin yung, although alam naman natin na magpo-push through to. Ito lang naman talaga yung gusto ng impeachment na mag-push through. Kunyari pa yun. Magpo-push through ulit to. Kaya nga ready na si Tito Soto pero abangan natin yung argumento. Tingnan natin if total naman yung mga argumento nung pagbasura nila sa mga impeachment ni BBM, may mga statement namang silang binigay kaya nila binasura. Tingnan natin kung yung mga argumento nila para ibasura yung kay BBM, babaliin nila para kay Inday Sara, at least ma-expose natin. Although, it's a done deal already. Nung ifina-file pa lang yung impeachment kay BBM, the fact na hindi tinanggap yung impeachment nila Mike Defensor, and the fact na hindi na pinursu nila Mike Defensor yung impeachment nila kay BBM, because alam nila na mamamatay talaga yan. Hindi talaga yan magpa-prosper sa Committee on Justice. Sino kasi yung nasa Committee on Justice? Yung nasa Committee on Justice, sangkot din Sangkot din sa katiwalian anak ng tinapay na. Sila rin yan. Kaya nga bulahan portion talaga yan
So ngayon, ito kay Inday Sara, dahil taing-tai sila dito, I'm pretty sure the same people yung nandiyan dyan sa Justice Committee ng Congress. Tangin yan. Lahat ng mga prinsipyong ginamit nila noong dinismiss nila yung kay Bongbong. Lahat yun babaliin nila para kay Inday Sara. Pusta. Person Jervy Luistro, umaasang maglalabas na ng amended rules on impeachment ang House Committee on Rules para magabayan yung mga kongresista sakaling may maghain ng one-third mode na reklamo laban sa bise. Pakinggan natin itong sinabi ni Congresswoman Luistro. I am certain that the Committee on Rules will find ways to reconcile both the decision and the resolution of the Supreme Court on one hand and the independence of the House of Representatives with respect to the exclusivity of its authority to initiate all impeachment cases. Samantala, kumpiyansa si House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima na lulusot sa House Committee on Justice ang inendorso niyang reklamong impeachment laban kay VP Sara. Nanindigan siyang may recital of facts at may mga impeachable offense na nakalatag sa kanilang reklamo. Napakalakas daw ng kanilang complaint, lalo na yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Marcos. Pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos. Sabi ko nga po, lahat ng abogado sinasabi na walang threat dun. Conditional yun. Ang sinabi niya, it's a statement na sinabi niya na if something happens to me, sila lang ang may kasalanan yan. Huwag kayo mag-alala because if something happens to me, I talk to somebody already. Patayin mo rin sila pag pinatay ako. Boy, parang si Inday. Anak na tinapay na yan. And yung mga legal luminaries, sinasabi din nila yan. Putsang ina, wala yan. Hindi yan threat, hindi yan death threat. Mauuna muna siyang madisbar bago siya ma-impeach. Anak ng tinapay kayo. First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod sa pagbabanta ng bise, nakasaad din sa reklamo ang umano'y misuse at abuse ng paggasta sa confidential funds ng OVP at DepEd. Pero hindi lumusot yung yung reklamo nyo sa maling paggasta ni Bongbong Marcos ng budget ng pangkalahatan, hindi lang to confidential fund. We're talking about billions and billions and trillions of pesos. So yung sa kanya, hindi lumusot. Yung kay Inday Sara, wala pang 1 billion yan. Na inisyuhan siya ng Commission on Audit ng mula 2023 hanggang ngayon ng unmodified opinion. Walang reklamo ang COA sa liquidate nila ng mga perang ibinigay sa kanila ng taong bayan. Paano magkakaroon ng grounds yan? Sa February 9, inaasahang may ikatlong grupo pa na maghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Aabangan pa natin, Chuck, kung kailan isasalang ni Speaker Bogie D yung mga reklamo doon sa order of business para nga maisalang na sa plenaryo. May 10 session days si Speaker Bogie D para ma-include ito sa order of business at 3 session days naman para ma-refer sa House Committee on Justice. Ayan, congratulations. Well, ready naman na si Inday. Sabi ko nga sa inyo si Bongbong Marcos, hindi siya ready. I mean, ready si Bongbong. Ready si Bongbong kasi ready si Bongbong dahil nga hindi siya naghahanap ng mga legal team niya para dyan sa impeachment kasi alam niya na hindi talaga lulusot yung impeachment niya. Siyempre ba naman? Sa dami ng perang umiikot, di ba? Ngayon si Inday Sara, ang ready siya, alam mo kung saan? Ready siya sa impeachment na yan. They've been practicing it. They've been talking about it. They've been, meeting. At nag-uusap-usap na sila at kung paano yung mga depensa nila. Katulad yun yung mga grounds for impeachment nila nung una, yun pa rin yung grounds of impeachment nila ngayon. Sobrang dali na lang para sa legal team ni Inday Sara. Nagbuo siya ng legal team to handle that. Meaning, she's ready. Si Bongbong, hindi siya nagbuo ng defense team para sa impeachment niya. Kasi alam niya talaga aso niya yung mga taga-Congress. At sabi ni Tito Soto, siya ay ready na. Ready na daw ang Senado diyan sa impeachment ni VP Sara. Ready na. Hindi pa nga nakapupunta sa Committee on Justice, ready na. Nasa opisina na ni House Speaker Bogie D ang 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman si Senate President Tito Soto kumukonsulta na sa ilang miyembro ng hudikatura sakaling umabot sa Senado ang mga reklamo.
Narito ang agenda report ni Hannah T. Handa raw ang Senado tumanggap ng impeachment articles ayon kay Senate President Tito Soto. Yan ay kung makakarating nga sa higher chamber ang dalawang impeachment complaints na inihain sa Kamara laban kay VP Sara. Nakarating na sa opisina ni House Speaker Bogie D ang mga reklamo ayon kay House Secretary General. Sakaling tuloy ang impeachment trial, si Soto ang magiging presiding officer nito. Nagpapakonsult o brief na raw siya sa mga kaibigan niya sa judiciary dahil gusto niyang tutukan ang rules of evidence. Bakit? Ba't ka pa mas magaling ka sa Supreme Court? Di ba mas magaling ka pa sa Supreme Court? Bakit ka humihingi ng advice sa mga sa mga kakilala mo mga abogado? Wag na, kaya mo na yan, matalino ka eh. Di ba labing isa nga yung yung horado, yung Supreme Court justices, butang ina mas matalino ka sa kanilang labing isa eh. Wag, kaya mo yan. At rules on criminal procedures sa paglilitis. Yun ang pinakamahalaga lang naman sa yun ang pinakamahalaga sa impeachment eh. Kailangan maliwanag ang pananaw mo sa rules of evidence. Dahil hindi ka naman investigador. Hindi ka naman investigador, hindi ka naman abogado. Hindi ka naman naging polis. Hindi ka marunong mag-imbestiga eh. Walang paano kailangan may alam. Pucha kasimple, tinan mo sinabi ni Bing Guanzon, pag ikaw nag-apply ka ng polis, kailangan gumraduate ka sa PNPA, nag-criminology ka, gumraduate ka sa ganito. May pinag-aralan ka kailangan para maging polis ka. Puta, para maging senador, maging presidente, maging congressman, putang ina kahit wala kang pinag-aralan, pwede. Kaya nga dapat itaas talaga natin kasi tinan mo pagka yun nga pag naging pulis ka kailangan may pinag-aralan ka. Pero kapag presidente, vice president, senador, congressman, kailangan marunong ka lang magbasa. Marunong ka lang magbasa tsaka Pilipino ka. Yun lang ang qualifications. Putang ina yan tapos biglang maghihiring ka, magiging kang judge, magiging kang huwes, gagawa ka ng batas tapos wala kang pinag-aralan. Putang ina niyan. Di ba? Sobrang bulok ng natin ng Pilipinas ng gobyerno kasi ganoon eh. Walang qualifications eh. Yun lang, napakasimple ng qualification. Dapat man lang at least abogado ka para lahat mag-abogasya. Kailangan kung congressman ka dahil gumagawa ka ng batas, dapat abogado ka. Dapat may PhD ka sa ganito, dapat specific. Hindi pwede yung ganyan, putang ina niyan. Kaya kalabo-labo Pilipinas dahil yung mga senador natin, yung mga congressman natin, mga namumuno sa atin, putang ina niyan. Basta sikat lang eh. Kahit walang alam sa buhay eh. Nananalo at naglilingkod sa bayang Pilipinas. Putya, mantakin mo, magiging silang judge. Tapos, marunong lang sila magbasa at saka Pilipino lang sila. Yun na yung qualifications nila. Tapos ang yabang-yabang nito, kung sabihan yung mga taga Supreme Court, akala mo, putyang ina, mas matalino siya. Maraming magagaling na abogadong papasa ng kung ano-ano sa'yo at sa court. May dalawa raw siyang kaibigan sa Court of Appeals at isa naman sa Court of Tax Appeals na nakakausap tungkol dito. 1 taon na ang lumipas nang i-impeach ng Kamara si VP Sara dahil sa di umano'y misuse of public funds at iba pang mga paratang. Pero inabot ito ng buwan bago isalang sa Senate Impeachment Court at kalaunay inilibing ang mga reklamo matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ito. Sabi ni Soto, this time, as soon as possible daw ang galaw nila sa impeachment, sakaling matuloy ito. Unfair to the public and unfair to the person being charged. Suhestyon ni Soto, sa umaga dapat itakda. Kala mo talaga, abogado magsalita eh. Pucha kina, achichi lang naman ang achichi yan sa Itbulaga. Senate Legislative Work hanggang 1:00 ng hapon habang magko-convene naman ang impeachment court ng Senado 3 p.m. onwards. Nakadepende naman ang timeline sa kung paano ang takbo ng prosecution at defense. Wala naman daw nakikitang pagbabago si Soto sa procedure ng paglilitis at posibleng may iba ring mga senador na naghahanda na para dito. Alam nyo, pabor ba kayo na dapat sa susunod gumawa ng batas na ang impeachment hindi na sa Senado dinidinig para para hindi siya political. Pwede bang ibigay na kaya sa Supreme Court yun, no? Sila yung magduminig, no? Sila yung yung maging mga impeachment judges, no? Bakit kaya? O kaya talagang gumawa na ng impeachment court. Parang Sandigan Bayan, ganun, di ba? Kaysa ito mga to, putang ina, mga bobo to eh. Diyan mo iaasa yung mo. Diyan mo, kahit gaano kakagaling na abogado, tinan mo, kahit gaano kakagaling na abogado,
yung paliwanag mo sa kanila yung punto mo. Eh puta, walang mga pinag-aralan to mga to. Okay lang yun yan. Paano ano yan? Paano na magiging ano yan? Paano na magiging maganda, maayos yung paglilitis na yan? Ay nako, ewan. Ay, maraming salamat mga bossing. Nagtapos na naman ang isang araw ng ating palitan ng kuro-kuro. Magbuhay kayo, mag-comment kayo dyan dahil nilalike ko yan. Binabasa ko bawat isang mga comment ninyo. Mag-like kayo, mag-share ninyo. Oy, may super, dyan, super thanks. O gamitin nyo naman, click nyo, tapos maglagay kayo ng ng amount. O hindi nyo madadala sa kabilang buhay yan, yung kayamanan nyo, bawas-bawasan nyo yan. Maraming salamat, Banateros. Kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap